Manalangin po muna tayo. Almighty Father, we trust you for all things sapagkat kayo po ang aming Diyos na gumagabay sa amin. Alam namin, even in the midst of our own weaknesses, kayo po ang aming kalakasan. And so I pray that you would guide me to speak your words yun sa ikalulugod ninyo, Panginoon, at huwag ninyong hayaan, Panginoon, na ang aming isip din ay mag-wonder sa iba't ibang bagay. So be thou exalted, O Lord, be thou the center of our worship, at gaya ng mga nabanggit kanina, nawa ang mga panalangin ng inyong mga anak ay nawa inyong tugunin ayon sa inyong kalooban. And how we pray, O Lord, that you would reveal yourself to us in great and marvelous ways. We commit this short study, and ang banal na spirito niya magabay sa amin, sapagkat nabili namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. May kasabihan tayo, di ba? Pag ang puno daw ay hitik sa bunga, ano ginagawa? Ginagawa niya yun. Totoo, di ba? Which speaks of, kapag may nangyayaring maganda, may mga tao na hindi natutuwa. Di ba? Palagi naman ganon. And so, but kung natatandaan nyo, pagpasok pa lang ng chapter 1, kitang-kita agad ang kapangyarihan ng Diyos, the sovereignty of God, dahil siya ang pumili sa isang hari na walang pagkakilala sa kanya para kilusin ang kanyang puso, para bigyan ng laya ang mga anak ng Diyos para ipatayo muli ang templo o ang panambahan. Imagine, who can do that except God? And so sa mga sumunod na kabanata ng Book of Ezra, bumalik na ang ilan, hindi marami, pero may ilan na bumalik ng mga Hudyo sa kanilang bayan. At kahit iilan sila, pero nagpasimula sila na magkaroon ng pagsamba sa Diyos. At doon nagsisimula sa tamang pagtanaw at tamang pagsamba sa ating Diyos. So as we go to Ezra chapter 4, papansin natin, habang sisimulan na nila ang gawain ng pagpapatayo muli ng templo o bahay panambahan, may mga hindi natuwa. And so we've entitled Ezra chapter 4 as Opposition to God's Work. Ang paglaban sa gawain ng Panginoon. Now, you will notice the first few verses of Ezra chapter 4, ang pagkakabanggit doon, now when the adversaries of Judah and Benjamin heard that the descendants of the captivity were building the temple of the Lord God of Israel, they came to Zerubbabel and the heads of the fathers' houses and said to them, let us build with you, for we seek your God as you do. And we have sacrificed to him since the days of Esarhaddon, king of Assyria, who brought us here. Maliwanag, sa simula pa lang, ang mga taong ito ay mga kaaway o kalaban ng bayan ng Diyos. Pero, may tatlong bagay silang binanggit dito na kapag hindi ka marunong tumingin, madaling madaya. Anong una nilang sinabi? Pinakita nila na handang-handa silang makisali sa bansang Israel para sa mahalagang proyekto ng pagtatayo ng templo. They were very eager to join Israel in this important project of rebuilding the temple. Ang sabi nila, isama ninyo kami sa inyong pagtatayo. Napakaganda, di ba? Pangalawa, sila rin daw ay humahanap sa Diyos. They were seeking God just like these Jews were. Sabi nila, sapagkat sinasamba namin ang inyong Diyos na gaya ng inyong ginagawa, pareho naman tayong mananamba ng Diyos. And thirdly, they have been sacrificing to God. So, sa panahong dumating sila sa lugar na yon, hanggang magtagpo sila ng mga Hudyo, nagsasakripisyo din kami, nag-aalay kami. No? Sabi nila, at kami ay naghahandog sa Kanya. Again, first glance, napaka-tempting ng offer kasi, una, tandaan nyo, kababalik lang nila mula sa pagkabihag sa Babylon, kulang sila sa manpower. Kakaunti sila eh. Pangalawa, nagpapakilala mga believers mga mananampalataya. So madaling sabihin, sino pa ba naman ang pagtitiwalaan natin? Yung kapareho nating sumasamba sa Diyos. At pangatlo, nag-aalay sila sa totoong Diyos, hindi sa ibang Diyos. Diyosan.
Ano pa ba ang mas gaganda noon? Pero pansinin nyo, anong naging reaction ng mga leaders of Israel at this time? Sabi sa verse number 3, "But Zerubbabel and Joshua and the rest of the heads of the fathers' houses of Israel said to them, 'You may do nothing with us to build a house for our God, but we alone will build to the Lord God of Israel, as King Cyrus, the king of Persia, has commanded us.'" It was a big no. Hindi pwede. Hindi kayo pwedeng sumali sa amin sa paggawa ng bagay na ito para sa Diyos. Kami na lang ang gagawa. Were they being too selfish? O masyado ba silang mayabang para tanggapin ang offer? Nagvo-volunteer na nga eh. Tatanggihan niyo pa. Again, dito na makikita ang kahalaga ng discernment. Yung pagkakaalam na binibigay ng Diyos, sapagkat, again, physically and based on outward circumstance, hindi agad-agad malalaman ito eh. Lalo na ng mga tao na walang pagkaalam sa nangyayari. Now, ang tanong, bakit naging hindi ang sagot nila? At paano nila nalaman ano ang dapat na maging desisyon sa oras na ito na may mga lumalapit na? Again, ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng ganong wisdom and discernment. Bakit? Sama-sama sila, iisa ang kanilang desisyon bilang leaders of Israel at this time. Ayaw nila. Nagkasundo sila. And also, makikita natin, it was an act of faith. Pananampalataya. Bakit? Again, when you look by sight, parang taliwas ito sa tamang gagawin eh. Diba, pag ikaw, binigyan ng choice, mamili ka ng pwede mong maging kagrupo. Of course, kung tayo mamimili, titingnan natin siguro yung pinakamabilis, yung pinakamatangkad, yung pinakamatalino, lahat ng magagandang qualities, hahanapin natin. Hindi natin pipiliin yung mahina-hina. O hindi natin gugustuhin tayo ang pinakakaunti. Diba? Again, based on physical sight. Pero dahil sa pananampalataya nila sa Diyos, hindi nila matanggap ang offer na ito. And I'm sure, kahit sa gitna nila ng mga Hudyo, may mga nagsasabing, ang ganda na nga nun eh. Bakit niyo tinatanggihan? Hindi agad nag-agree sa kanila yung iba na mga members of their group. But again, remember, kaya sinimulan yung chapter, they were adversaries or enemies of the people of God. No, kailangan tingnan natin ang background. Bakit naging ganon? 2 henerasyon na wala sila sa kanilang bayan. Hinuli nga sila, di ba? They were exiled in Babylon. Sa panahon yon, hindi na natili na walang nakatira sa lugar. May mga nagdatingan at syempre, kung babasahin natin ang Jeremiah 39:10, binanggit doon, iniwan nila yung mga hinuli, iniwan nila yung mga mahihirap na mga mamamayan. Siguro feeling nila ng mga officers ng Babylon, wala namang magagawa yan, iwanan na lang natin. At sila ang mga nagpatuloy, at may iba pang mga dumating, they intermingled. Nagkasama-sama sila. At doon yung malalaman yung kwento, bakit nagkaroon ng mga Samaritans, which was considered to be a mixed race. Kalahating Hudyo, kalahating taga-ibang bayan, nagkaroon na ng pakikipag-alyansa or mixture. So, hindi na sila purong mga Hudyo. At ito yung mga taong ito na hindi masaya nung bumalik na, especially the tribes of Judah and Benjamin. Ano yung lesson na matututunan dito natin? First of all, we must be aware of who we partner with. Or I would use, siguro yung stronger term, we must beware of who we partner with. Mag-iingat tayo sino ang magiging kapartner natin. Madalas, alam natin yung sinasabi sa 2 Corinthians 6:14, be not unequally yoked together with unbelievers. Wala daw kasing pakikipagsama ang righteousness with unrighteousness, ang liwanag sa dilim. At usually, we apply this in marriage. Totoo naman. Kung buong buhay mo,
ang father-in-law mo daw ang devil, dahil unbeliever yan, napakahirap, although hindi imposibleng baguhin ng Diyos. Pero wag mong gamitin as an excuse, ako ang magko-convert, hindi mo kayang i-convert ang isang unbeliever. Only God can do that. Why not follow God in the first place? Pero pwede rin itong i-apply sa business situation o sa kahit anong endeavor na gagawin natin. Makikipag-partner ka, ba't hindi sa isang may pagkakilala sa Diyos? Because dadating ang panahon, magkakaiba kayo ng prinsipyo. Okay sa kanya ang mangupit, okay sa kanya ang mandaya, hindi sundin ang batas, ikaw ayaw mo, paano kayo magkakasundo? So that's the general principle from the Bible. At tanda nyo, napakalaking temptation kapag tayo nagpapasimula ng gawain at pakiramdam natin, wala tayong necessary resources, mahina tayo, kulang tayo sa tauhan, napakadali to shortcut the process. Kasi mahirap yung magpasimula, di ba? So, andun ang malaking temptasyon, pwede mo nang tanggapin kahit sino. Para bang kahit hindi wise ang decision o kahit ungodly, papartneran mo na rin. Siya may pondo hindi makipag-partner. But we must be discerning. Again, isa pang katangian ng mga Samaritans, kaya mababa rin ang tingin ng mga Hudyo sa kanila, although of course, hindi naman excuse yun para ganun nila tratuin ng mga Samaritans. Pero ang mga Samaritans, sumasamba sila sa Diyos, pero may iba pa silang mga Diyos-Diyosan. Nilinaw niya sa 2 Kings chapter 17. Pag binasa niyo yung chapter na yun, makikita niyo marami silang mga iba't ibang Diyos-Diyosan. At napaka-posible, kung pumayag ang mga leaders of Israel at this time, sila yung mahahatak palayo sa Diyos. Remember what happened to Solomon? Kaya pinagbawal ng Diyos dapat sa magiging hari, huwag ka mag-aasawa ng mga foreigners, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. At true enough, nahila si Solomon ng kanyang mga wives and concubines. Hindi nabuo ang puso niya sa Diyos. And if that happened, mawawala yung purpose, but sila bumalik to rebuild the temple and to honor God. They will dishonor God. Huwag natin kalimutan ang very purpose why we exist at bakit tayo ginawang mananampalataya ng Diyos, again, to honor Him. At hindi pwedeng gamitin ng Diyos yung mga kaparaanan na patungkol sa kasalanan o mga hindi ina-aproba ng Diyos para sasabihin natin, magbibigay naman ako ng offering sa Diyos saan ba kinuha yan? Maging discerning tayo. Ang magandang larawan ng mga Samaritans, and siguro para sa maraming tao, sabi sa 2 Kings chapter 17, verse number 33. Tingnan nyo ang pagkalalarawan dito. 2 Kings chapter 17, verse 33. They feared the Lord. Ang ganda, di ba? May takot sila sa Diyos Yet, served their own gods according to the rituals of the nations from among whom they were carried away. Nakaapekto sa kanila yung panong nalayo sila, nadala nila yun. Minsan, pag tayo naging Christian at di tayo matatag sa Panginoon, imbis na tayo ang magdala sa mga tao patungo sa Diyos, tayo nadadala pag hindi ka malakas-lakas. Ganun na nangyari sa kanila, and for many people, ganun na nangyari. Halfway, nasa gitna. Oo, naniniwala ako sa Diyos, gusto ko maglingkod sa Diyos, kaya lang hindi ko mabitawan yung iba pa na umaagaw sa akin para mahalin ng Diyos ng buong buo. May iba pang tinadiyos. Ingat tayo, mga kapatid. Even if we are already professing to be Christians for a long time, baka matagpuan natin ang sarili natin, inagaw na yung puso natin ng maraming bagay at hindi na tayo ganun katapat sa Diyos. It can happen. It has happened before. Nangyayari yan. Nawa, i-search tayo ng Panginoon na matagpuan niyang tapat tayo sa Kanya at sa Kanya lang. Hindi tayo sa lawahan. Ang commentary ni G. Campbell Morgan, men of faith have often fallen into this blunder. Kasi niyo, kahit yung mga may pananampalataya na pwedeng mahulog sa ganitong pagkakamali,
and have associated with themselves those not sharing their faith, and therefore in the deepest sense opposed to their enterprises. These leaders were not deceived. They detected the peril. That's the good thing. Nananalangin sila, sumasamba sila sa Diyos, dumating ang panahon na mayroong offer, hindi nila agad tinanggap. Palagi nating sinasabi, hindi lahat ng bukas na pintuan dapat pasukan. Baka tukso yan eh. Hingin muna natin sa Diyos, is this what you want for me, Lord? Parang naalala ko tuloy, ito yung contrast sa nangyari kay Joshua at sa mga leaders of Israel at the time. Diba? Nung masipag sila makipaglaban eh. Biglang may dumating sa kanila, nagpanggap from the land of Gibeon. Napakalapit lang eh. Anong gagawin natin? Natatakot kaming matalo at baka mamatay kami. Nagbihis ng luma, mold yung pagkain. Malayo nilakbay namin. Talaga? Naniwala, nakipag-alyansa sila. At nung nalaman nila huli na, wala na sila magawa. Hindi nila pwedeng kalabanin. Maglingkod na lang kayo sa amin. Sometimes, we settle for the second best if we do not ask for God's blessings. Paalala po sa atin yan. So una, pasinin nyo, mag-ingat tayo, kanino tayo madalas nakikisama. Pwedeng mahawa tayo. Pangalawa, it's easier to let someone in than to get them out. Alam niyo yung prinsipyo, di ba? Mas madaling magpapasok ng kahit sino kaysa magpalabas. And that was a danger kung in-entertain nila ang offer. Halika, sige. Sa palagay nyo ba, pag dumating yung parang hindi tayo pareho ng madali nilang masasabing, kami na lang. Hindi. Nagsimula na kami kasama nyo. Yung iba nga, di ba? Mas mas maangas pa eh. Pinapartner mo lang, parang sila na may-ari. Ang hirap nun. So, ingat. Ang sabi ni Walter Adene, if they had taken an active share in labor and sacrifice of the construction of the temple, they could not have been excluded afterwards from taking part in the temple worship. Naging kabahagi na kami. Anong gagawin namin? Di sama na kami sa pagsamba. Bagamat hindi nila talagang gustong sambahin ng Diyos ang buong buo. Magiging mixed multitude na naman sila. At yun ang iwasan natin. Kaya nga, hindi ba, on the positive note, pag ikaw involved ka sa isang gawain, may pinuhunan ka dyan, may panahon ka dyan, may effort ka, hindi mo madaling iwanan yan eh. Naging bahagi ka eh. Pero kung wala kang bahagi kahit ano, it's easy for you. Napakadali sa maraming tao. Bye-bye. Lipat na lang kami. Why? Hindi naman sila talagang kabahagi. Pero kung diyan ka dinala ng Panginoon at nakita mong, Lord, this is where you want me, hindi ganun kadali, di ba? Magkaroon man ng problema, hindi yun ang magiging dahilan para umalis. You would want to bring it to the Lord, you would talk to the people na kinakailangan, and then resolve the issue. Kasi ginagamit ng kaawayan, lalo na kung matagal na may issue tayo at hindi na-resolve, dadating pa noon, hindi ka pwedeng gamitin ng Panginoon wholeheartedly. Kailangan i-offer natin sa Panginoon. Again, hindi lang sa kanila magiging problem, but to the next generations. Again, anong reminder sa atin sa 2 Corinthians 11, 14, and 15? Satan himself can transform into an angel of light. Kahit si Satanas nga, pwedeng magbagong anyo, parang anghel ng liwanag. Kung siya magagawa niya yun, ganun din yung mga servants niya. So, hindi ganun kadala, no? Minsan, ang mga manloloko pa, ang gaganda ng suot, eh. Di ba? Not all of the time naman, syempre. Kaya lang, pag ang basehan natin, outward appearance, madali tayong madadaya. We must continually ask God for wisdom. So, nung tinanggihan nila yung offer, how do you know na tama yung kanilang decision? Kasi yung susunod, lalabas ang totoong kulay ng mga taong ito. They would show their real colors and their true motives. Sabi sa verse number 4 ng ating passage sa Ezra chapter 4, then the people of the land tried to discourage the people of Judah
They troubled them in building and hired counselor against them to frustrate their purpose all the days of Cyrus, king of Persia, even until the reign of Darius, king of Persia. Eto na ngayon. Unang tactic, if we can't beat them, join them. Samahan natin sila. Bakit? Baka naman dumating ang panahon, mahila natin sila sa ating cause. Pag tinanggap tayo. Hindi nag-work. Second tactic, kung ayaw nila tayong pasaliin, labanan na natin sila. Let's discourage them. Kapag kasi ang tao na discourage, yung tinatawag nating ma-destroy ang moral, di ba, minsan gumising ka, you woke up on the wrong side of the bed, gusto mo bang gumawa? Parang minsan pag masama ang mood mo, parang, ay nako, ayoko muna. Parang gano'n, di ba? Para bang kahit tapos na yung weekend, parang gusto mo pa rin, Monday, Blue Monday, weekend pa rin, extend. Ayaw mo eh. And in fact, yung salitang discourage means to weaken the hands. Pahinaan yung kamay. Kita niyo yung relationship? Alam nitong mga taong ito, kapag ang mga Jews ay na-discourage, na wala nang hina ang loob nila, hindi sila magko-continue para gawin yung templo. Mahirap nga yun. Hindi ganun kadali. It will take time and effort. Ba't pa tayo magpapatuloy? Ano pang saysay ng ginagawa natin? Diba? Hindi nyo ba naisip, bakit sa simulang-simula pa lang, nung si Joshua ang papalit kay Moses, paulit-ulit binabanggit, at least 3 times binanggit sa Joshua chapter 1, yung sabi ng Panginoon, be strong and of a good courage. Hindi ba naiintindihan ni Joshua yon? Kailangan ulitin ng Diyos, only be thou strong and of a good courage. Have not I commanded you? Be strong and of a good courage. Bakit? Natatakot si Joshua. Ang susundan niya si Moses prophet to Tapos, ang daming ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Ako soldier. Magkaiba sila, but God will use them both. That's why God had to encourage and strengthen him. Tayo rin mga kapatid, kung dumating na tayo sa Christian life natin, and we are so discouraged, dapat alam na natin, lalo na't matagal na tayo, where to go and who to go to. Hindi ba? Balik tayo sa Diyos, sa pananalangin, sa salita ng Diyos, so that we will not entertain yung mga doubts, we will not entertain yung discouragements, at ayaw mo, na dyan ka na lang. No, God will lift us up if we are in that kind of situation. At yun ang masarap na buhay ng Kristiyano, yung maaaring meron tayong mga pagsubok, pero hindi yung pagsubok ang magiging dahilan para tumigil. Pero lalo tayong pinapalakas ng Diyos, and we can encourage one another in the Lord. Yun ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. Pero hindi pa doon natapos. Ang kanilang third tactic, manira. So they tried to write a letter of accusation to the king. Kaya pag binasa nyo sa Ezra chapter 4, verse number 6, ito yung resistance nila under the reign of Ahasuerus. By the way, Ahasuerus 485 to 465 BC. Yan yung panahon niya. Kaya in this particular part, mapapansin nyo, nagkaroon ng resistance through the form of a letter. Ezra chapter 4, verse number 6. Notice it says, and in the reign of Ahasuerus, in the beginning of his reign, wrote they unto him an accusation against the inhabitants of Judah and Jerusalem. Nagsimula silang magsulat sa pasimula pa lang ng panunungkulan nitong si Ahasuerus. Makikita nyo dito, sa simula pa lang, napakamasigasig nitong mga taong to. Gusto nilang samantalayin lahat ng pagkakataon para patigilin ang mga Israelites na itayo ang temple. Gagawin nila lahat ng paraan. At syempre, kung sumulat ka sa hari, baka may pagkakataon na maniwala, syempre, yung hari ay may kapangyarihan. So, they wanted to influence the king and his decision.
Ang description nga sa kanila, they were energetic and enterprising. Bagamat mali, pero napakamasigasig. Naisip ko tuloy, no? Anong masasabi mo ngayon sa mga, for example, J-Dubs o yung mga Mormons? Di ba? Pag nakita mo silang lumalabas, naka-necktie, and then, dati naglalakad sila, ngayon nakabike na sila. Mas malayo din ang mararating. Ano masasabi mo? May isang foreigner, may isang Pilipino, they're laboring? Oo, mali. Pero, you can see their zeal. Which made me think, paano kaya ang mga anak ng Diyos na talagang may pagkakilala sa Diyos, may pagkaalam sa katotohanan ng Diyos, nasa na yung ating zeal? Hindi naman natin pwedeng gamitin yung excuse, wala akong alam. Pinaalam na nga ng Diyos. Nasa totoo na tayo. Pero yung nasa totoo, paminsan, ang ayaw gumawa para sa Panginoon. Nakakalungkot, di ba? Ibang motivation ng isa para maligtas. Kasi, kailangan nila yun eh. Yung kanilang pagmimisyon, yung paggawa, para maligtas. Tayo naman ligtas na. Ayaw naman. Dapat, just like the Apostle Paul, pagkatapos niyang makilala ang Panginoong Jesucristo, he was already zealous and faithful sa kanyang cause para sa kanyang religion of Judaism. Pero nung nakilala niya ang Panginoon, lalo pa. Ba't nga hindi? Siya na ang nagbigay ng kanyang buhay para sa atin, ang Panginoong Jesucristo. Ano pa ba naman ang kulang? Maybe, iba lang ang ating pananaw at iba lang ang ating puso kapag dumating tayo sa panahong ganoon. So one thing you could admire, they were very zealous even if they were in the wrong. Huwag natin hayaan na gano'n. Kung talagang tayong nasa tama, dapat our hearts must truly be burning for God, to love God with all our heart, soul, and mind, and to worship Him above all, and to serve Him faithfully. Nakita niyo yung pangalang Ahasuerus, familiar from the book of Esther. Diba? Si King Ahasuerus. Pero binabanggit lang daw ang pangalan niya para ipakita, magpapalit ng mamumuno, pero magpapatuloy ang mga enemies of the people of God. Ayaw nilang tumigil. Ang sabi ni Kidner, the mention of him here marks simply the passage of time which had still not cooled the enemy's antagonism, but evidently nothing came of this attempt. Buti na lang. Ginawa nila ang kanilang best, pero later makikita natin, God is still with His people. Biglang magkakaroon ng shift. And you would see, from verses 7 to 16, magkakaroon ng ibang mamumuno. And so, dito papasok ang paghahari ni Artaxerxes I, from 464 up to 424 BC. So, nagsulat sila sa panibagong hari. Tuloy pa rin eh. Ayaw nilang tumigil kahit na napalitan eh. Ano ang gusto nilang ipaalam? Tingnan yung laman ng kanilang sulat. Sabi sa verse number 12 of our chapter in Ezra, chapter 4. Let it be known to the king that the Jews who came up from you have come to us at Jerusalem and are building the rebellious and evil city. Take note of that. May bansag na sila agad sa ginagawa ng mga Hudyo. Rebellious and evil city. So, ang reference na ngayon is the building of the wall, hindi yung temple. Isiningit lang ang part na ito just to show yung wickedness ng mga kalaban ng bayan ng Diyos. Magpapatuloy. So, do not think for a second, halimbawa, nagtagumpay ka sa kaaway sa pagtukso sa'yo, titigil na siya. No. Kahit ang Panginoong Jesucristo tinukso ng kaaway, nagwagi siya, but sabi doon, for a season, pansamantala lang. Babalik yan. Imposibleng hindi. Maging handa tayo. That's why we have to be spiritually prepared. Now, nilinaw ni Derek Kidner, again, yung pagpapalit ng time frame. Derek Kidner wrote,
It should hardly need emphasizing that the walls and foundations are those of the city, not the temple. But the two operations are often confused. By the reign of Artaxerxes, the new temple had been standing for half a century. So, naitayo yung templo, ngayon naman yung syudad. Pero pareho pa rin. They were still being attacked by the enemy. Sumulat, mga rebelding mga tao to eh. Hindi pa tapos. Dadagdagan pa yung accusation, verse number 13. Sabi, they will not pay tax, tribute, or custom, and the king's treasury will be diminished. Eh, anong gagawin niyo sa mga taong ganyan? Hindi magbabayad ng tax, tapos ayaw nilang sundin ang inyong pinag-uutos, eh di rebelde nga. Mauubos ang kaba ng bayan. Negative talaga, no? Okay? At para mas maging maganda, habang sila pinapasama, sila naman ang pinapabuti. Yung mga sarili nila. Sabi sa 14, now because we receive support from the palace, pansinin nyo yan, meron silang nakukuha ang biyaya sa hari Sabi niya, it was not proper for us to see the king's dishonor, therefore we have sent and informed the king. Concern lang kami sa inyo, mahal na hari. Ayaw namin ginaganong-ganong kayo para sa karangalan nyo. Kaya, gusto namin kayong inform sa mga rebelding mga tao to. Di ba gano'n? May mga tao, para lang gumanda yung tingin sa kanila, sisiraan ng iba. Para maangat. Pero mga anak ng Diyos, hindi kailangan gawin yun. In fact, hindi lahat ng accusation dapat direkta mong sasagutin. May mga bagay talaga, ipagpapasa Diyos mo. Bakit? Ang Diyos ang magtatanggol sa atin. Kasi kung lahat na lang ng accusation sasagutin mo, wala ka nang gagawin sa buhay mo. Di ba? Kundi magpaliwanag sa lahat. No. Alam ng Diyos ang puso at pagkatao natin. If we are doing that, which is right. At naghamon pa sila, pasiyasat nyo sa mga libro, yung mga aklat dyan. Verse 15. Pag tinignan nyo, makikita nyo, kaya nalipo lang bayang yan kasi mga rebelde talaga. So may masamang history yan. Di sinerch. Kaya pagdating sa 16, we inform the king that if this city is rebuilt and its walls are completed, the result will be that you will have no dominion beyond the river. Warning, babala sa mahal na hari. Pag pinabayaan nyo magtayo sila, hindi nyo sila makokontrol. Mga rebelde nga Ganun, ano? Pinasama talaga sila. Pero you know what? Dito papasok ang pangangailangan sa mga leaders na magkaroon ng wise advisors and also to have the right discernment. Hindi lahat ng nakapaligid dyan maganda ang intensyon. Diba? Napatunayan na natin yan. Si King Darius, sinira si Daniel at ang mga kaibigan. Diba? Kaya naniwala Pero ito, naniwala yung hari. Sabi sa verse number 21, now give the command to make these men cease, that the city may not be built until the command is given by me. Naniwala siya. At nangyayari sa panahon natin yan, mas pinapaniwalaan, yung mga binibigay, hindi yung facts. Napakadaling maniwala sa fake news ngayon. But you have to learn to ask God to pray, to discern. Ano ba yung facts? Ano yung fiction? Verse 24, thus the work of the house of God which is at Jerusalem ceased, and it was discontinued until the 2nd year of the reign of Darius, king of Persia. Tumigil ang gawain ng Panginoon. Bakit? Sa mga maninira, sa mga walang magawa, kundi i-destroy ang iba, hindi sila masaya pag nagtatagumpay ang iba, lalo na kung para sa gawain ng Diyos. Maraming ganun. Paalala sa atin in Ezra chapter 4, palagi, ang labanan ay spiritual. Sabi nga natin last time, di ba? Hindi naman yung tao kalaban mo Bakit ang daling mag-init ngayon ng ulo ng tao? Yung mga road rage, may nakaalitan babarilin na agad. Kasi enemy ang gumagawa At pag pinatulan mo yon, talo tayo. Kailangan matuto tayong lumapit sa Diyos. It's always a reminder, there's the enemy waiting. Huwag tayong pakasiguro na walang mangyayari. We need to be always spiritually prepared. Bago tayo malis sa bahay, nakapanalangin na tayo. Nagkaroon tayong panahon sa Diyos at sa salita niya. Gagabayan tayo ng Diyos.
At palagi iniisip natin, Panginoon, kailangan natin yun, mga kapatid. Bagamat may mga hadlang, kailangan tayong maging matapang sa Panginoon. Kailangan tayong patuloy magtiwala sa Diyos. Kailangan, we must have that determination to continue on, to follow God, even in the face of the greatest adversities. So, ang chapter na ito ay reminder, magtiwala tayo sa Diyos, sa pagkilos ng Diyos, sa timing ng Diyos. Ano bang plano ng Diyos? Tandaan nyo, hindi mo ma-judge ang isang pangyayari batay sa nakikita mo ngayon. You might feel, talunan ka. You might feel hindi ka nagtugumpay sa isang area. You might feel, wala na, ano pa mangyayari? No, hindi pa tapos ang Diyos. Why? Pagkatapos ng chapter 4, o di anong chapter? Chapter 5, you know that. Hindi pa tapos. In chapter 5, papakita paano kumilos ang Diyos para matuloy ang kanyang gawain. Same with all of us, my friends. It's not yet the end of the road for us. If we have God, that's all we need. Ang pangako ng Diyos, ang pagkilos ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay. My prayer, ma-encourage tayo. Anumang pagsubok ang dumating, anumang sagabal na gabi ng kaaway, o sino man, kung alam nating sa Diyos tayo at ginagawa natin yung gawain ng Panginoon, magpatuloy tayo, mga kapatid. Sana may pinaalala ang Panginoon sa atin. Let's pray. Eternal Father, purihin po ang pangalan ninyo sapagkat even through these stories, O Lord, makikita namin na kayo po ang Diyos na gumagawa sa aming buhay. You have promised that you are the Lord of hosts. You have purpose, and who can disannul it? Your hand is stretched out, and who will turn it back? Walang magagawa ang sino man kapag kayo ang kumilos at nagplano, Panginoon. So we pray that you would encourage our hearts in you as your people. Maraming mga dinadaanan ng bawat isa sa amin at even ang aming iba pang mga kapatiran. Tulungan niyo palagi kaming lumalapit sa inyo ng may pananampalataya at pagsunod, and may you use us more for your glory and honor. Guide us, even our Pastor Eric, kayong patuloy magpagaling sa kanya, and the rest of your people na maaaring may karamdaman o mga difficulties na dinadaanan sa buhay, Lord. Be thou exalted, guide us sa aming pag-iwahiwalay. In the mighty name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. God bless us all.